Ang mga aralin sa video na ito ay: una, ano ang comic brochure? Ikalawa, mga hakbang sa pagbuo ng comic brochure. Ikatlo, mga mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa aralin. Ano nga ba ang comic brochure? Ang comic book brochure ay isang uri ng tekstong biswal na gumagamit ng mga elementong pang-comics na disenyo. Kapag mahusay na magamit ang mga elemento, ay magiging mas malinaw at makabuluhan ang pagkukwento. Kilala ito sa pagiging makulay, dinamiko at madaling maunawaan ng iba't ibang uri ng mambabasa. Ano nga ba ang mga hakbang sa pagbuo ng comic brochure? Subaybayan ang mga susunod na nasa slide, unawaing mabuti ang nilalaman. Unang hakbang, bumuo ng konsepto ng kwento. Una mong dapat gawin, bumuo ng konsepto. Tukuyin ang genre, tema, at pangkalahatang konsepto ng iyong comic book. Ikalawa, bumuo ng karakter. Pumili ng isang tauhan mula sa mga akdang nabasa. Maging kabisado sa kanyang buhay, katangian, at mahahalagang pangyayari o kontribusyon sa lipunan. Ikatlo, gumawa ng outline o balangkas. Gumawa ng balangkas ng biographical na sanaysay at isaalang-alang ang mahalagang pangyayari at impormasyon. Ikalawang hakbang, magdisenyo ng layout. Dapat mong gawin, una, tukuyin ang format. Tukuyin ang bilang ng pahina, panel at piliin ang gagamiting format. Ikalawa, bumuo ng layout ng panel. Iguhit ang layout at iorganisa ang gagamiting panel. Isaalang-alang ang daloy ng kwento at ang biswal na imaheng gagamitin sa bawat panel. Ikatlong hakbang, bumuo ng script. Ano nga ba ang dapat gawin? Sumulat ng script. Gumawa ng script na may mga dialogo, pagsasalaysay, at description sa bawat panel. Ikaapat na hakbang, simulan ang pagguhit. Ang mga dapat mong gawin ay una, gumuhit ng maliliit na larawan o thumbnails upang maisalarawan ang pangkalahatang comic brochure. Gumuhit ng maliliit na larawan na maaaring ayusin bago isapinal ang proyekto. Ikalawa, bumuo ng pinal na ilustrasyon. Bumuo ng pinal na bersyon ng inyong panel. Maaaring gumamit ng tradisyonal na pamamaraan kagaya ng lapis at ink o digital na pamamaraan, depende sa kakayahan. Ikalimang hakbang, idagdag ang dialogo sa teksto. Ang una mong dapat gawin, idagdag ang mga lobo ng dialogo o dialogue balloons. Dagdagan ng salaysay at dialogo ang bawat panel. Gawing natural ang daloy ng mga teksto na magpapaganda sa pagkukwento. Ikalawa, maglagay ng mga kapsyon. Gamitin ang kapsyon sa pagdaragdag ng impormasyon, konteksto at mga salaysay. Ilagay ito sa angkop na lugar sa mga panel. Ika-6 na hakbang, irebisa. Ang dapat mong gawin, suriing muli ang nabuong comic book, tiyaking maayos ang pagsasalaysay, angkop ang pagkakasunod-sunod at kawili-wili ang mga larawang ginamit. Rebisahin kung di pa ito maganda. Ika-7 hakbang, isapinal ang gawa. Ang mga dapat mong gawin ay una, tinta at kulay. Dagdagan ang tinta, ang mga naiguhit at gawing malinis ang mga linya at hugis na nabuo. Magdagdag ng angkop na kulay sa mga larawan
gamit ang tradisyonal o digital na pamamaraan. Ikalawa, pagliletra. Kailangang malinaw at madaling basahin ang pagliletra o lettering. Maging consistent sa gagamiting font style at font size sa buong comics. Ikatlo, magbigay credit. Isulat ang pangalan ng gumawa at tumulong sa pagbuo ng comic book brochure. Ikawalong hakbang, ibahagi o ipublish. Ang mga dapat mong gawin ay una, pumili ng platform na ibabahagi ang ginawa. Maaaring sa online o sa mga kakilala, ibabahagi ang nabuong brochure. Ikalawa, ibahagi ang brochure. Maaaring ibahagi ang brochure sa social media o bumuo ng website upang magkaroon ng mambabasa at makatanggap ng kaukulang feedback. Iyong napakinggan ang iba't ibang hakbang sa pagbuo ng comic brochure. Dumako tayo sa ikatlong bahagi ng video na ito, ang mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa aralin. Unang tanong, ano ang mga elementong biswal ng comic book brochure? Ang mga elementong biswal ng comic book brochure ay ang mga sumusunod. Una, diagram. Ikalawa, graph. Ikatlo, schematics. Ikaapat, mga litrato o larawan. At ang panghuli, talahanayan. Ito ay makakatulong sa maayos na pag-uorganisa ng impormasyon at datos ukol sa nais ipahayag at ipabatid sa mga mambabasa. Ang mga ito rin ay paraan upang maiparating ng sumulat ang wastong mensahe na nais niyang mapag-alaman ng mga mambabasa. Mahalaga ang elementong biswal sa ikalilinaw at ayos ng mga kailangang impormasyon at datos upang lubos itong maunawaan. Ikalawang tanong, ano ang tiyak na tipo ng brochure na maaaring paglalapatan ng biographical na sanaysay? Akma ang litrato o larawan kung biographical na sanaysay ang lilikhain, sapagkat maaaring maipakita nito ang mga nakaraang kalagayan upang mas maramdaman ng mambabasa na tunay ang salaysay. Ang mga larawan din ay mahalagang patunay sa naging buhay ng taong sangkot sa biographical na sanaysay. Ikatlong tanong, paano maiuugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa sa panitikan? Ang panitikan ay akdang nilikha ng mga manunulat sa paraang masining, ngunit makabuluhang mensahe ang nilalaman. Ang elementong biswal ay isa sa paraan upang organisado ang impormasyon at datos na kailangan bilang patunay na rin sa mga katotohanang nilalaman ng isang akda. Ang tekstong biswal katulad sa panitikan ay maayos at piling-piling imahe o larawan lamang ang nilalagay kung saan susunod sa salaysay ng kwento o pangyayari. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.